Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Saldico. At nung nalaman, ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto. Na hindi naman ginamit ang Pangulo at press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. We can guarantee the public that the lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable at verified. And sino po ba daw yung nagbigay ng cleared information sa President leading to the announcement? Because may details po agad nung sinabi ng Pangulo from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech authority. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito, pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Sabi nga po ng Department of Justice, they don't have confirmed information yet on Mr. Co's current whereabouts. In the event that Mr. Co has indeed escaped or in no longer in custody, may accountability po ba nga hanapin ng government na posibleng nagkaroon ng lapses in information handling? Hindi po natin sa ngayon masasagot ito dahil kinokolekta pa po ni Secretary Vida ang mga impormasyon patungkol po dito. At sa ngayon po, muli, si Secretary Vida lamang po ang mga ari magbigay sa inyo ng anumang detalye.